it started. Gumanda yung pakiramdam ko. Wala na akong ibang nararamdaman na dito sa aking breast na kung minsan sumasakit pa, may kirot. Yung kirot na nararamdaman ko ay unti-unting nawala doon sa tuloy-tuloy na pag-inom ng barley. I claimed na cancer-free na ako. Siguro isa sa mga yung paniniwala ko na gagaling ako. I'm Sister Vicky, 72 years old. Nandito ako ngayon sa Duya ni Maria Children's Home bilang isang executive director. Ako ay na-diagnose noong 2017 ng breast cancer, stage 3. Actually, nung na-diagnose ako, parang I lost hope. Kasi sa nabalitaan ko ay ang may cancer, mamamatay na. Kasi sa advice din ng mga relatives ko, pamangkin ko, Auntie, kailangan mo magpagamot, kailangan mo magpa-opera. Ayun, nalungkot ako noon. Sinabi ko talaga sa Diyos, Lord, pwede mo na akong kunin. Pero, kung gusto mo pa akong mabuhay, ipaisip mo sa akin ang ibang paraan. Tulungan mo ako. At para may matulungan pa ako. Okay na ako, handa na ako to be with you in heaven. At sinabi ko sa kanya talaga. Kasi umiyak ako talaga doon. Pero nung sinasabi nila na kailangan mo magpa-opera dahil sa ngayon ay curable na yung mga ganun. So, dahil sinabi din ng doktor, nung nakita ko yung stage 3 ako, tapos in-schedule ng doktor, after 3 days na operahan ako, September 8, 2017, I was operated PGH. I stayed in the hospital for 5 days. Then, I go back again after 5 days to the hospital kasi may mga pa ako, mga tahi. Pagkatapos ng operation, I was told by the doctor, ang sunod na procedure na gagawin sa akin ay yung chemotherapy at radiation. Magkaroon ako ng 8 session ng chemotherapy at 30 radiation. Ang chemotherapy ay it costs 80,000 per session. Radiation is about 30. Doon sa sinasabi ng doktor na mag-undergo ako ng ganon, napag-anuhan ko sa sarili ko na hindi ko kaya yung amount for that. So, I opted not to undergo chemotherapy at sabi ko sa doktor na i-release pala ako sa hospital, uuwi na ako. Ang sabi ko na lang sa sarili ko, okay na lang akong mamatay kaysa magiging burden ako sa mga kamag-anak ko. Nung umuwi ako, hindi na ako bumalik sa hospital kasi schedule na yun for chemotherapy. So, after that, hindi na ako bumalik sa PGH. Nang dumating ako dito sa Duya ni Maria, nakilala ko ang isang doktor din. Nag-advise sa akin to undergo herbal. Isa sa mga herbal na binigay sa akin ay yung Salveyo. Yun ang ginamit ko habang magpapagaling. Siguro mga 3 consecutive na paggamit. Medyo may nararamdaman na ako doon sa paggamit ko. Mula noon until now, I religiously followed ng Salveyo. Twice a day, glass of Salveyo before meal, 1 glass before sleeping. Dose ko, I take Salveyo for almost a year now. Maraming pagbabago sa nararamdaman ko sa breast ko. Doon na-opera na, may mga kirot pa rin na nararamdaman ko. Gumaan yung pakiramdam ko at nakakatulog ako. Kasi maraming beses na hindi ako makatulog. Sa gabi parang balisa ako. So when I took Salveyo, it started. Gumanda yung pakiramdam ko. Wala na akong ibang nararamdaman na dito sa aking breast. Kung minsan sumasakit pa, may kirot. Yung kirot na nararamdaman ko ay unti-unting nawala doon sa tuloy-tuloy na pag-inom ng barley. Actually, I was scheduled to go to PGH for my last consultation. Hindi pa ako pumunta hanggang ngayon. So, hindi ko pa alam kung gano'n, pero I claimed na cancer-free na ako. Siguro isa sa mga yung paniniwala ko na gagaling ako. Ang sasabihin ko lang ay gusto kong ipaabot ang aking pasasalamat sa mga tao na nagkusang loob na nagbigay sa amin ng Salveyo Barley. At malaking tulong yun sa akin, sa kasalukuyan. Ako, Sister Vicky, at ito ang aking kwentong Salveyo.